malaki po ang gastos kapag nasa Pilipinas. Hindi po biro. Kaya nga, ayoko talagang pwersahin kayo. No? Kung talagang nasa inyo yun, kung matapang kayo. Ako, hindi ko rin sinasabing tinatakot ko kayo. Basta ang pag-apply sa Poland, isugal po yun. Pera po ang pinag-usapan. Alam nyo naman sa Pilipinas, kung walang magsusuporta, hindi talaga maka-afford. No? Yung iba nga, nagbibenta pa kung ano-anong mga ari-arian. Okay lang kung nasa Hong Kong ka. Kasi kung medyo matibay ang budi mo, may mga ginagawa ng iba, nangungutang sa bangko. Tapos lumayas. No? Yung pala, umalis na papuntang Poland, tapos yung iba hindi binabayaran. Wag ganun ha, magbayad kayo. No? Ang utang binabayaran para i-bless kayo kung saan kayong bansa na makakarating. Kasi mahirap yung nakarating kayo sa ibang bansa and then hindi kayo nagbabayad. No? Babalik din sa inyo yun. Lahat. Walang blessing yun. No? Kung inisip niyo mangutang kayo tapos wala kayong balak na magbayad, mahirap yun. Ano, Sister Prima, ano mo sa akin ha? PM ka sa akin. Oo, si Mark. Parang nakita ko nga yun. May ano na nga siya, mayroon na siyang working permit. Nag-PM na pala siya sa akin. No, nag-PM ka sa akin. Kasi ito yung ang Pilipinas, kahit may visa ka na, ang OEC ang pinakamatagal. No? Kung ano-ano pang mga kaikikan ng mga ginagawa. Ang daming nagka-visa na hanggang ngayon wala pa. Buti yung isa nakalusot, no? Hindi tulong ng agency yun. Sinikap lang niya sa sarili niya kung kanino siya lumalapit. Kasi ibang agency yun, hindi yun agency ng Poland. Kaya naawa ako sa kanya. Yan. Hindi ko naman siya pwedeng i-post dahil siyempre gusto niya ng privacy. Ayan. Kaya nga sabi niya, baka one day daw magkita kami dito sa France. Ano, malay mo, one day, magkita kami dito sa France. Yung mga makakarating ng Poland, ayan, kung sino yung mga friendship ko sa Poland, pasyal kayo dito. No? Merong mga holiday dyan na. No? One day lang, makakarating na kayo dito sa France. Mag-stay kayo dito ng mga 3 days, 2 days, para maikot-ikot nyo dito. No? Meron namang mga bahay-bahay dito na pwedeng tirahan. Pwede din dito. Makiusap tayo dito kay makitulog muna. Ganon. Alam ko takot kayo kasi wala pa yung TRC. Marso na. Sabi ko nga, Marso na. No? Last ng visa ko, Marso. Na mag-end ng visa ko sa Marso. So, wala na akong visa. So, wala naman akong din balak bumabalik sa Poland. No? Kaya nga ako nag-accept papunta dito. Wala akong balak. Pero sa Poland, maraming trabaho sa Poland. Meron nga iba, may nagpo-post, nabasa ko sa Facebook. Sabi nila, huwag kayong maniwala sa mga pasarap na mga salita ng mga nag-iinganyo papuntang Poland dahil maraming walang trabaho sa Poland. Paano magiging walang trabaho? Marami namang trabaho talaga sa Poland. Poland is sentro na ngayon sa mga fabrika. No? Ang dami na kaya alam niyo yung time na naggira yung Russia at saka, saan ba yung kalapit na napunta sa Ukraine? Ina-adapt ng Poland yun. Sa isang company, doon sa garments factory, doon sa garments, kung alam niyo lang, walang doon, walang ibang lahi doon na more on, meron sigurong konti sa ibang mga department, pero doon sa department namin, mostly Ukrainian. Kami pa lang ang the first Filipino na nakapasok sa company ng garments. 5 kami noon. Kami pa lang 5. 5. Ako, Lima ba o apat? 5. First 5 Filipino. Binablog ko yun na. First 5 Filipino na nakapasok sa pinakamalaking kampanya sa Poland, sa garments. Kami lang. Then, mula noon, nag-hire kami, nagtanong-tanong kami kung para makapasok talaga doon. Dahil magandang company yun. Magandang company. Hindi siya nakakapagod naman, pero kung minsan nakaka-pressure. Hindi siya nakakapagod, pero nakaka-pressure.
Kasi hindi naman kuta-kuta, pero nandun yung bigyan ka ng average, kaya gumagana ka rin. Kasi kaharap mo ng computer eh. No? Doon ko nalaman kahit na high school graduate ka lang doon, yung iba, paano to, high school graduate lang ako. Yung iba naman, ano ba yun? Basta may mga ganon, hindi sanay sa mga computer. Pero nung meron kaming training one day, hanggang, no, parang 1 hour lang yata training namin. O, 2 hours. Yung araw na yon nagtitraining kami, kinabukasan, salang na kami, diretso na kami. Kahit mali-mali ka, okay lang yon. 1 week, puro kami mali-mali. No? 1 week, meron talaga mali-mali. Then, kunti lang ang aming gawa. Okay lang din yun. Hanggang sa 2 weeks, medyo sanay-sanay na. Hanggang sa parang kaming mga kasama, parang nagkompetensyahan na. Ala, sige, kanya-kanya. Ganon. Hanggang sa nasanay ka, kahit sanay ka, magkaroon ka pa rin ng error. Kasi ang titingnan mo lang doon yung mga tag ng namit yung mga sizes, parang quality control kayo, no? Yung department sa amin doon. Yung iba naman is nag-aalis ng mga dumi-dumi, sa mga damit-damit, or may mga balahibo-balahibo dyan, mga feeder, yung mga gano'n. Eh, sa amin parang quality control kami. Tinitingnan namin yung sizes, kung tama ba, at katulad ng mga, kasi lahat ng items, lahat ng items na mga signature na items. Lahat ng klaseng damit, klase ng sizes, kinds of tawag ito, mga pantalon, sapatos, jewelry, bag, swimsuit, alam mo yung mga panties, lahat dyan. Nakikita ko na yan. Kaya kung minsan pag lumalakad kami, ay, parang natiklop ko yung damit na yun na, yung suot niya na. Kaya yun lang yan, lalo na kung pupunta kami sa mall, aba, itong mga product na to, ito yung hinahawakan ko lagi. Oh, makikita namin yan nung nagpasyal kami. No? Kami yung first Filipino nagtatrabaho talaga sa garments factory ng Poland. 5 kami. No, 5 kami. Yung iba doon, nandun pa, mga kasama ko. Nandun pa yata yung 3 o 2. Kasi yung iba lumipat na nga doon sa hotel. No? Kasi kung ayaw mo naman talaga, doon di ka naman pilitin. Kasi doon, come and go ang mga trabahante doon. Okay? Merong sika. Ay, ito na naman. Ayoko na mga ganito. Wala itong magawa sa buhay. No? Wala itong magawa sa buhay itong mga ganitong mga nga padadalhan kita. Ano ba itong mga sinasabi nito? Itong si Alice. Wala ka ng ibang hindi mo to account eh. Si Alice Stewart. Yan, para hindi na siya makapag-reply. Siya ang nagre-reply sa mga comments, oh. Gawa na lang siya ng sarili niyang page. Yung mga inggan, yung mga ganito. Ayoko ng ganito. Hello, Ma'am Joy, musta? Ayos lang po. Nahihirapan na ako tumingin sa mga litrado. Sobrang liit. Ayos lang si Cherry Camporado ba to? Ayan. Umaga na ba? Birthday kasi ni Magenta. Kalampagin natin sa Magenta. Ito yung pinakamaganda kong sister, partner, best friend. Yan, nandyan na lahat. Palampagin natin si Magenta. Kasama ko doon isa, natulog na yata. Nag-iingay ako Ako rin maaga trabaho ko bukas. Hindi pa
pa yata gising. Anong oras na ba ngayon dyan? Alas 5 ba? Alas 6. Tulog pa yata. Sa mga gustong mag-Hong Kong, pakiayos yung video nyo ha. Yun talagang problema natin, yung video nyo at saka photo. Dapat nakatali ang buhok nyo talaga. No? Basta mahaba, huwag nyo ipakita na mahaba ang yung buhok. Ako nga, kahit may likli. Nakatali nga ako. Kasi galing ako sa trabaho, nakatali talaga ang buhok ko. Hindi yung pa yung tawag, nakadunghay. Yan. Respect tayo sa ating mga employer. No, meron pa bang tanong na hindi ko nasagot? Yung nagpasa na sa akin na, yung pino-forward ko na kayo sa agency, kausapin nyo yung agency, okay? Tapos wait nyo na lang nga reply, as long as nga nagpasa na kayo. Nag-PPM na kayo, no? Sana nga makaalis na yung may mga visa na sa Pilipinas para ganahan tayo, no? Kasi naawa ako sa mga aplikante nga, tanggong. Sabihin, ang tawag nun, hindi pa naayos. Basta be patient lang. Antay-antay lang. Kasi sabi nga kung talagang para sa'yo, kaya maghintay ka kasi naumpisahan mo na. Di ba? Naumpisahan mo na, so maghantay ka. Hello, Magenta. Happy birthday. Magtaka to. Isang account na naman ginamit ko. Kasi yung isa kong Facebook, dati restricted yun. Ngayon, nagiging okay. Ito na naman, yung gamit kong joinery, ito na naman na restricted. Kaya ang gulo-gulo talaga ni Mita. Pinag-initan talaga ako since na lagi akong nagha-hiring. Basta tandaan nyo lagi yung mga nag-a-apply for nag-a-apply for Singapore and Malaysia and Hong Kong, no? Kasi meron na ako advice yung nakahana-hire sa Hong Kong, iba ang pinapa-refer ko doon. Then kapag sa Hong Kong talaga, wag yung baguhin yung resume niyo, no? Yung pattern niyo wag yung baguhin na nakalakay ng parang nagpunta rin si Magenta sa Paris, oh. Diba? Nagmakaw pala sila kanina. O, tinan mo, hindi ako updated. Nagmakaw pala sila kanina. Kasi sa Macau kasi is merong fake na parang nasa Paris ka rin. Maganda sa Hong Kong, makarating ka ng Macau. Isang tawid lang Macau and China. Yan, tawid-tawid ka lang doon. Nagmakaw ang mga friendship niya. Nakakamiss din sa Hong Kong, Kasi mahaba ang panahon ko nasa Hong Kong ako, no? 9 years ako sa Hong Kong. No? Isang employer lang ako. Kaibigan ko pa naman sila dito sa sa Facebook. Siguro nanonood din yun minsan sa akin. Para sabi na, itong kunyang ko, ito palang pinagagawa nito sa habang nasa Hong Kong. No? Friend ko sila sa Facebook. Kasi nagre-request Dati talagang hindi ko sila ina-accept. Hinahanap nila yung dati kong Facebook. Din ngayon, nang hinahanap nila, nakita nila ito, nagre-request, ina-accept ko na lang. Alam ko, nakikita nila ako kung anong pinagagawa ko dito. No, nakita nila yung gaano ako ka-busy. Baka gusto nilang makita baka malungkot ako or else na kayang buhay ko, no? Kaya lagi masaya ako. Smile. Yan.
Lahat naman tayo mga OFW, ang kalahati natin ay smile-smile lang. Pero ang ating damdamin ay nasa Pilipinas. No? Kasi minsan, maisip natin, ayoko nang magtagal sa abroad. No? Ayoko naman na buong buhay ko is nasa abroad. Kasi masaya pa rin kapag nasa Pilipinas ka. Lalo na kasama mo ang mga mahal sa buhay. No? Lalo na makita ko yung mga kapatid ko. Siyempre wala na kami mga magulang. Yan. Na tumanda kami na magkasama, no? Sarap pa yung ganon. Then, tumanda ako, mag-isa lang pala ako, nandito ako sa abroad. No? Kaya nga sabi ko, Lord, hindi naman sa, yung bang, pinupursigi ko ang sarili ko, kundi, yung kalooban pa rin ni Lord, ang aking hinihintay, kung kalooban niyang manatili pa sa abroad, or bigyan ka ng ibang opportunity or the more blessing para matapos yung project mo or yung magawa mo yung mga project mo, yung mga desires mo. Kaya nagdidepende talaga sa Kanya. Kaya wag natin siyang pangunahan basta alam niya kung ano yung nasa damdamin mo. No? Kasi kung minsan sabi na malaki na nga ang sahod pero bakit maramdaman mong parang hindi pa sapat? Kasi nung sa Dubai ako, 2 years ako sa Dubai, napakababa lang talaga ng sahod ko. No? Half nandoon sa magulang ko, half nasa anak ko. Kasi nung anak ko pa noon is elementary pa lang, so hindi pa ganong malaki ang gastos. Yan, na-survive ko yon, no? Sa 2 years, na kamuntika na talaga, muntika ng lumayas, no? Na-survive ko yon, and then nangarap talaga akong pasukin ko talaga ang Hong Kong. Na ang katotohanan, walang-wala naman talaga akong pera pag umuwi ako. No? Walang-wala talaga. Then, nag-try akong mag-apply. Ang ginawa namin, dahil wala na kaming, yun ang mahirap eh. Kayo ngayon, ng mga aplikante, napakaswerte nyo. Ako noon, hindi lang siguro ako nakaranas, marami, no? Talagang magtatanong, magre-research, pinupuntahan, kung ano talaga yung mga magandang agency na pwede mong applyan. So, kasama ko yung husband ko, umiikot kami sa Maynila. Naghanap-hanap ng mga agency for Hong Kong. Then, yung isa, medyo hindi kami kanong entertain at parang nasa sulok-sulok, parang natatakot ako. Then, nagpunta kami sa Pedro Hill. Mayroong mga flyers, no? Yung mga binibigay na mga leaflets doon. Kung minsan sa newspaper, no? Tatanong-tanong, magbabasa-basa at pupuntahan namin. And then, nung may nagbigay sa amin, sabi ko, honey, parang dito lang to ah. So, pinuntahan namin yon. Kaya nga sabi ko, Lord, kung dito na. Sa daming agency pala sa gilid-gilid. Alam niyo yon? Ito daming agency dito. Ayan, dami-dami dyan. Ang nakaano talaga sa akin, nakafocus sa akin, yung pangalan ng agency kasi yun ang pupuntahan ko. So, nakita namin sa pintuan yon. Parang na-black out ako sa mga ibang agency. Doon ako nakafocus kung ano yung nakikita ko. Di pumasok ako doon, na-interview, iniwan ang passport. So sabi ko, pag naiwan ang passport, focus na ako dito. Ayan, sabi ko, hindi na talaga ako pwedeng mag-apply sa ibang agency kasi iniwan na yung passport. Then, sabi, balik daw para pag-medical. Yun, sabi ko, Han, wala tayong pera pang medical. Magkano ang medical noon? 3,500. Walang pera, galing Dubai, Walang pera. 3,500. So, antay-antay lang kami. Hindi ako nakabalik kinabukasan. Siguro after 3 days pa. Saka ako ng medical. Nung alam nyo, paglabas ko mismo sa pintuan, doon ko nakikita. Ang dami palang mga iba-ibang agency. Merong Cyprus, merong sabi ko, meron pa yata yung Canada na process daw doon. Saka maraming mga doon. Kasi nakafocus na nga ako for Hong Kong eh. Paglabas ko, wala na. Sabi ko, hindi na ako pwede pa mag-apply sa iba. So, doon ako nag-apply. Walang kapera-pera, pero God is, alam nyo, the great provider. Pag kailangan mo talaga, andyan na. Kaya dyan talaga ako, tawag ito, dyan ako lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos kasi kapag wala ka, nandyan siya. No? Walang-wala talaga ako nag-apply nun.
Nung naman, naka-provide kami ng 3,500, nagka-medical ako. Then, ang pinoproblema ko naman yung training fee. Alam niyo magkano ang training fee namin? Parang 25,000 yata yon. 25,000. Hindi ka makatraining kung hindi ka makapag-down ng half or kahit 10,000. So, kinakausap po yung agency. Sabi ko, walang-wala talaga ako ngayon. Ex-abroad ako noon ha, nagtitraining pa ako. Yun ang kaibahan ngayon. Kaya napakaswerte nyo no. No, napakaswerte nyo na. Nagtitraining pa ako noon para 25,000. 3 weeks yun ang training namin. 3 weeks. Kahit ex-abroad pa ako, 3 weeks ako nagtitraining. Ang dami dong nagtitraining. Lahat naman ng mga ex-abroad nagtitraining talaga kahit ex-Singapore. Yun. Aray ko, ewan ko mata ko. Hanggang sa patapos na lang yung training, wala pa akong pera, nakakahiya, sinisingil na ako, hindi daw ako makatest the assessment kung hindi magbabayad. Kaya sabi ko sa asawa ko, gawa ka naman ng paraan, no? Gawa ka naman ng paraan. So, umuwi yung kapatid ko, na si Gaga, umuwi doon, kararating lang yun ng Kuwait. Alam mo, talagang sabi ko alam kong hindi naman gaanong kalaki kiripihan ng pera doon. Talagang nanghiram ako sa kanya. No? First time ko nanghiram na hindi ko naranasan niyo ba yung mangutang kayo na hindi mo malaman kung paano umpisahan, tapos naghahanap ka ng tsimpo, parang ang mga balahibo mo tumatayo, pati buhok mo tumatayo, tapos nanginginig ka, kasi hindi ka nga sanay mangutang kahit kapatid mo pa, no? Kahit kapatid mo pa. So, tinitsimpo ko yun. Kumakain kami doon sa SM Manila, sa SM Harris o Marilao. Kasi dumaan siya ng Maynila noon eh. Then, sabi ko, paano ba akong maglakas ng loob? Nahihiya pa rin ako kahit kapatid ko. Ayun, nung sinabi ko sa kanya, tinanong niya kung magkano. Bigay naman siya. Ayun, ganun kabuti si Lord. And then, yung yung kalahati, nagawan din ng paraan. No? Kaya, medyo ganyan, chop. At least nabuo ko yun. Hanggang sa nakaalis ako. Yun. Ang hirap. Lalo na kung wala kang mauutangan. Pero ang Diyos gagawa siya ng mga instrumento na siya nang lumalapit sa'yo. Ikaw na lang ang maglalakas loob na gawin yon. Ganon yon. Kaya pag sinasabing walang pera, totoo wala talaga. Kahit pag-apply ko ng Poland, wala naman talaga akong pera. No? Wala. Kasi kung yung basihan natin ang sahod ko sa Hong Kong, negative yun. Negative talaga ang sahod ko sa Hong Kong kaysa mga bills ko sa bahay sa Pilipinas. Pero God is great. Lagang hindi niya ako pinabayaan about financial. Hanggang sa nakarating ako ng Poland, hindi talaga ako nagkautang-utang. Kahit yung sosyo namin wala akong nakuha, okay lang sa akin yun. Dahil wala naman namayad sa lahat na nangutang. Yun. Kaya kahit inuutangan kayo at hindi nagbabayad, laban lang. Laban sa buhay. Huwag awayin ang mga nangungutang. Kasi doon makikita ni Lord na yung bang hindi lang nasa bunga ngayon sabihin nyo na si Lord nang bahala sa'yo. Kung pero galit ka naman din sa kanya. Kung ano-ano namang mga salita inilabas mo. Ay, huwag mong ilabas yung mga masamang salita dahil yung salita na yun, natatanin na nila yun. Kaya sa mga nangungutang sa akin, wala naman akong sinasabing masama. Siyempre, nasasaktan ka, nagtatampo ka, pero sabi ko, Lord, pagpalain mo sila. No? Na yung ginagawa nila, sana hanggang doon na lang, huwag nilang gawin pa sa iba. Ganon ang pakiusap kay Lord. Kung hindi naman sila makabayad sa akin, pero higit pa ang mga nangungutang sa akin, higit pa ang natatanggap ko. Higit pa ang mga dumarating sa akin na mga blessing. Ganon po yun. Huwag tayong mainit sa pera. Kasi ako hindi ako mainit sa pera. Ako lang siguro tao na wala akong pakialam. Anak ko nga, wala din pakialam eh. Basta gumastos lang yun. Basta gastos lang siya.
Kasi sabi niya, Mami, ang sarap kasi magkain-kain. O, sige, kumain ka, enjoy mo. Kasi pagdating ng araw, ako ang mag-i-enjoy, no? Hanggat nag-aaral. Kasi maraming ang ano natin ngayon, puro na lang pera-pera. Pero ang life nyo, alam nyo, hindi naman about money. Hindi about money. Relationship dapat, no? Pakikisama, pakikitungo, and then acceptance, understanding siguro kasama na rin. Kasi kung puro pera, talagang walang mangyayari sa'yo kung nakafocus ka lang. Ano lang yung trabaho ka lang, no? Tuloy ang buhay, trabaho ka lang ng trabaho, at least pahinga, yung mga ganon. Huwag makalimot na magpapasalamat tayo sa Diyos. Kahit nagtatrabaho ako, lagi kong sinasabi, Lord, kahit nandito na ako, pero sabi ko, hindi ko talaga inasahan na makarating ako sa bansang ito. No, napakalayo. Kaya nga sabi ko, may purpose ka talaga na napauwi mo ako nung nawala si Mama, napauwi mo rin ako nung nawala si Papa. Dahil dadalhin mo pala ako sa malayong malayo. No? Yung mga ganito, yun nga, hindi natin inasahan, hindi naman natin pinapangarap, pero dumating ang panahon na nangyayari sa'yo, nandyan na. So, gawin mo siyang treasure, isang kayamanan na rin, na opportunity na nandito ka. Yung mga ganun. Kahit na makarating ka ng Dubai, kahit sang bansa basta makapag-abroad ka. Huwag niyong tingnan agad ng hirap, no? Kasi walang easy life. No? Mas masarap kasi yung pinaghirapan mo ang pera, kaysa nakahiga ka lang, tapos naghahantay ka kinabukasan kain, wala kang ginagawa sa buong buhay mo kundi nakahiga ka lang, wala kang ginagawa, naghahantay ka lang kung may dumating na biyaya. Hindi biyaya yon. Alam mo yung mga taong tamad, hindi biyaya ang tawag nun. Kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Dapat ang mga bagay na gusto mo, paghirapan mo rin, pagtrabahuin mo rin. Hindi yung nagtatrabaho ka nga, tapos yung iba naman hindi. No? Kasi nasa tao rin ang pagpapala kung gusto niyo. No? May tanong pa ba? Nabaliktad na naman. Napunta na sa kaldero ko. Ano ba naman to? Kapag iginanong ko, napunta sa kaldero yung Alam nyo, kaldero yan dyan, Tingnan nyo. Kaldero yan nandyan sa gilid. Yung kaharap ko. Si Flor Habibi. Ano ba to? Ma'am, ako pwede bang mag-apply? Macau, uwi muna ako sa 29. Gusto ko mag-apply sa'yo. Saan ka ba mag-apply? Sa Poland o sa Hong Kong? Si Flor Habibi. Hindi ko alam kung saan ka mag-apply. Walang specific. And then, si Jan. Hello, ma'am. Ask ko lang po saan ang agency niyo sa Pinas. Gusto ko pong mag-apply ulit sa Hong Kong. Natatapos na po ako. Sa Kuwait, ang daming mga inquiry natin sa Kuwait, Wala akong i-mention na agency sa Pilipinas kasi direct hiring po tayo. Ibig sabihin po, ang inyong mga requirements, ang inyong mga application, naka-forward po yan directly sa Hong Kong agencies. So, kapag meron na kayong employer, saka na kayo magre-report sa agency. Kasi ang agency mismo, kung saan kayong agency na hired sa Hong Kong, siya na mismo ang magsasabi sa inyo, ang mag-i-inform sa inyo kung saan po kayong agency sa Pilipinas mag-report. Okay? Basta ang gagawin nyo lang, magpasa lang kayo ng mga requirements. No? Photo, videos, and passport copy, and resume. Ang resume pattern natin nasa sa page ng Magenta. No? Nasa Magenta ang ating page. Ang ating tawag ito. Wala. Ating resume pattern. Wala talaga si Magenta. Hindi talaga ako sinagot. Naghantay nga ako nito magising Hindi na day off ngayon, di ba? Lunes na ngayon
Alam niyo kung bakit ako nakapag-live. Ayan, swerte kayo. Kasi naisipan kong mag-live. Dahil dito hindi pwedeng lagi-lagi mag-live. Yung isa kong kasama, nandun baka tulog na, nag-iingay pa ako dito na wala dito yung iba naming kasama dahil graduation nila. Kasi sila ay nag-aaral ng French language. One day, kami rin, kailangan ko rin, need ko rin mag-aral dito ng French language para magkakasundo kami ng mga tao dito. Dahil, Diyos ko, parang Hong Kong lang din yan. Hindi magkakasayawan mo, body language na lang. Hanggang sa hindi mo alam bigkasin, pero na ano na lang, tawag ito. Assuming na lang, yun na yun. No? Kung anong gusto, lalo na kung may sabihin si madam, yung mga boss natin, may sasabihin, wala kang, di ka maintindihan, nakatunganga ka lang. No? Pati siya nakatunganga, tapos siya na lang gagawa. Ganun lang yun. Pero yung iba, talagang nag-effort silang mag-i-English. Yung mga professional, yung sanay na talaga, merong mga yung mga business, marunong silang mag-English. Pero yung mga pure dito, lalo na yung mga Jewish, no? Ang hirap na mag-English. Mas magaling pa tayo mag-English, no? Pero nag-i-effort naman sila. Pero kailangan dito mga Filipino, mostly dito nag-aaral talaga ng lingwahe ng Friends. Ako, meron naman akong pakunti-kunti. Pag hindi ka talaga interesado, pero kailangan mo talagang matuto. Kasi nung sa Poland ako, iba din doon, Polish. Ang salita doon, iba. Doon, wala ding usap-usap doon. Doon translation. Mobile. Sige, magsalita ka. Habang nagsasalita ka, naiintindihan ko ano yung sinasabi mo. No? Sa lingwahe nila. Ayan. Dito parang hindi uso yung mga ganyan dito. Mag-i-effort talaga. Sa Poland lang yung uso ng mga gano'n na nagta-translate ka. No? Siguro hindi na ako magtatagal. No? Kailangan ko rin magpahinga dahil maaga ang pasok ko bukas. So, yung mga iba, kung nag-inbox kayo sa akin, nagre-reply naman ako pag ma-check ko. No? Nare-reply naman ako pag madaanan kayo. Basta prepare lang kayo ng mga requirements. Kung alam niyo yung WhatsApp ko, no? Huwag kayong mag-PM kasi baka na dumadaan yung mga WhatsApp ko sa sa Facebook ng friend dito sa France. Huwag kayong mag-PM doon kasi yung number na yon is para lang talaga sa France, para lang dito sa Paris. Din sa Poland, kapag Poland applicant ka. Ayan, doon ako nagre-reply, doon ko pinapasok ang aking mga aplikante for Poland. Kapag Hong Kong naman ang apply mo, huwag kang mag-PM doon sa Poland dahil hindi kita ipipm. Pero yung iba, nagkalat na yung Poland ko, sa Hong Kong lang talaga. And then, yung Hong Kong number ko naman, kung Poland ang applyan mo, huwag ka doon mag-PM. Doon ka sa Poland number. Hindi nyo naman malalaman kung hindi kayo magbibigay sa akin ng mga requirements. Okay? Kasi once na naibigay nyo sa akin ng requirements, ako na mismo ang mag-i-inbox sa inyo sa number nyo. Kung Poland, kaya Poland ang number gamitin ko. Baka maguguluhan kayo bakit marami akong WhatsApp. Supposed to be ang WhatsApp ko ay 4. No, pero hindi ko ginagamit ang aking roaming. Pero sa YouTube ko laging nagpa-pop up pa rin to kasi hindi ko naman pwedeng i-delete. Sa YouTube ko, ito laging nakikita ng aking mga taga followers, no, yung mga naka-follow doon. Diyos ko, ayun 2,886 messages tinan mo. Sobrang dami. Dito sa roaming ko, no? Kasi meron akong roaming number, no? Galing sa Pilipinas yung number natin. Meron akong Hong Kong, meron akong Poland, meron akong France. Nakatuwa nga tong cellphone ko eh. Isang cellphone, 3 WhatsApp. No? Kaya nyo yon? Isang cellphone, 3 ang WhatsApp yan. Kaya kung may chine-check ako yung Poland lang. Kung France lang yan. No, dito lang yun sa Paris. Ang number, yun nandito lang. So, kapag sa Poland, doon din ako kukontak. Kung ang Poland kung Hong Kong naman, doon ako kukontak sa Hong Kong number. No. Kasi yung nasa YouTube ko, yung sa ko yun, roaming. Kaya yung iba sa email. Sa email ko, ang dami nagpipm sa email. Kaya nagkakalat na talaga ang mga aplikante, no? Kaso hindi natin ma-occupy. Marami pa rin, wala pa rin tayong kakayanan
no, na equipay lahat. Pero kung alam yung mga page namin, no, kasi yung nakita niyo yung page group na trabaho sa abroad, akin yon. And then yung job hiring abroad, nakikita mo siguro yung mga post niyan na mukha ko pa rin. Akin pa rin yan. Yung Hong Kong Kababayan Hong Kong Life, yan, akin din yan. Kay Magenta yung OFW, ano ba yan? Meron page of si Magenta. Tsaka yung, meron akong page na Hong Kong Direct Hiring. Ako pa rin ang nandoon, kaso hindi na yun active. Nabubiw pa rin ang aking mga WhatsApp doon at saka email. No, kasi kinikick out ako sa nag-hack sa aking Facebook. So, hindi ko alam kung paano ako bumalik doon na para magiging admin. Yun ang lagi kong tinatanong sa anak ko, natulungan akong maipasok muling admin. Parang nahirapan na talaga ako. So, dito tayo nakiisa kay Magenta. And then si Ligaya, meron din siyang Miss Ligaya page, no? Meron din siya about 100,000 followers na rin, no? Si Ligaya. Ayan, isa rin yan sa aking mga partners sa Hong Kong. Ayan, ang ating mga trusted person, si Magenta at saka si Ligaya. Sila ang nag-entertain sa gustong mag-apply for Singapore, for Malaysia, and Hong Kong, and for Poland. Okay? Wala tayong hiring sa Paris, ha? Wala tayong hiring sa France. Poland lang. Ayan. So, okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga tune-in. Ingat po kayong lahat. Matutulog na yung mga may oras pa sa pagtulog. Yung isa dyan, yung nasa part ng Asia, gising na sila naman ang mag-umpisang magtrabaho. Tayo patulog na. No, sa mga sa Middle East, parang konting oras lang yata ang natin. So, pahinga na kayo. Maraming salamat. And ako po ang inyong kabayan.